Haba ng pilaw. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo yung mga na-experience po ng mga kapwa natin Pilipino dito sa Canada. Meron na akong i-share sa inyo na nag-work po, matagal na po siya dito sa Canada. So ang work na po ay 3 jobs. Okay, so 3 jobs. Totoo po yan guys. Meron po dito sa mga kapwa natin Pilipino nag-multiple jobs. Kasi po dito naman ay unlimited po yung trabaho. Wala pong restriction kung ilang po ang job na pwede niyong pasukin. Kasi nga po, permanent residence kayo dito sa Canada at saka Canadian citizen. So, nasa sa inyo na po yan kung ilang work ang papasukin nyo, tatrabahuin nyo, at kung kaya nyo po. Sa umpisa, ay sa ano siya nagtatrabaho? Sa isang food chain. Yung next job niya ay isang nanny. And the next one, yung last job niya ay isang cleaner. Yung work na yun, 3 jobs guys, sa isang araw lang po yun. Sa una, ang schedule niya ay 6 a.m. to 2 p.m. And then, after ng shift niya sa food chain, ay pupunta naman po siya sa isang employer na mag-work po siya as nanny until 3 to 7 p.m. And then, meron pa siyang oras sa gabi, yun naman yung mag-leave niya siya. So, ano po yung advantage at disadvantage na may ganyan pong trabaho dito sa Canada? Doon muna tayo sa advantage guys. Advantage kasi nga malaki po yung income natin na matatanggap. At the same time ay makakaipon at makakapagpadala po tayo sa Pilipinas sa mga pamilya natin. So, maganda po yung mayroon tayong 3 jobs dito sa Canada. Makakaipon tayo na pambayad natin sa mga mortgage natin, sakyan, kung may mga loan tayo. Kasi, syempre, mataas na rin po yung mga bilihin dito sa Canada. Yan po yung advantage. Kapag may multiple job ka, dito sa Canada ay makakaipon ka agad. Makakabili ka kung anong gusto mo, makaka-invest ka kung saan mo gusto mag-invest. Kasi nga, meron kang enough funds. So, yan po ang kagandahan kung mayroon po kayong multiple jobs. At, hindi lang po yan. Siyempre, yung family, yung needs ng family nyo ay sustain nyo po kasi nga mayroon kayong enough money kasi nga po naman ay 3 jobs ang pinapasok sa isang araw. Yun po yung advantage dito sa Canada kapag mayroon kang multiple jobs. Na madali nyo lang bumayaran yung mga loan nyo kasi nga po mayroon kayong 3 jobs. Ang disadvantage naman yun guys, siyempre karamihan po doon. Let's say na lang, yung isang job niya ay declare. Ibig sabihin yung declare ay nagbabayad siya ng tax. Meron siyang payslip, meron siyang pay stub. So, declared po yon sa government. Kaya, magbabayad siya ng tax. Magbabayad siya ng tax income, magbabayad siya ng Canada Pension Plan, at magbabayad din po siya ng employment insurance. Kagandahan nung kapag nagbabayad po kayo ng ganyan sa Canada, ng tax income at saka CPP at yung employment insurance, ay kayo naman po ang magbe-benefits niyan, lalo na po mag-retire na kayo dito sa Canada. So, kayo po ang magbe-benefits niyan. Yun po ang gandaan kapag declare ang salary nyo dito o declare yung jobs nyo dito sa Canada. Kapag cash job naman guys, ang disadvantage niyan ay hindi po kayo declared. Hindi po declared yung income nyo, hindi kayo magbabayad ng tax, hindi kayo magbabayad ng Canada Pension Plan, at hindi rin kayo magbabayad ng employment insurance. So, sino po ang lugi niya na hindi kayo nagbabayad ng tax? Kayo po, kasi nga po hindi declared yung salary nyo. So, ibig sabihin, hindi kayo nagpa-file ng tax income nyo, hindi nyo sinabi sa government na kayo ay may ganitong salary na natanggap. Kasi nga po, cash job kayo. So, hindi kayo nag-file ng tax nyo kasi nga po wala kayong pay stub at cash basis kayo. So, wala po kayong babayarang tax income sa CPP at employment insurance. Tapos, ang advantage naman guys ng cash job, syempre, buo yung natatanggap nyo na salary o sahod sa employer nyo na hindi po declared. Saka ano pa po yung mga disadvantage kapag multiple jobs kayo? Siyempre, yung health nyo ay napabayaan nyo na. Kasi ako nga guys, isang employer lang ako, nakakaramdam din po ako ng pagod. Nakakaramdam din po ako ng konting stress. Siyempre, tao lang naman tayo. Lalo na kung 3 jobs ka sa isang araw, di ba? Biruin mo, 3 jobs sa isang araw. Siyempre, mapagod ka doon, ma-stress ka noon, at kulang na yung pahinga mo. Kasi yun po ang pinaka-importante, yung magkakaroon tayo ng rest sa isang araw.
So, dapat, meron kayong 3 multiple jobs. Make sure po na schedule nyo naman po yung time nyo na makapag-rest kayo at sa gabi. Huwag na po kayo mag-accept ng trabaho sa gabi. At least, meron kayong time para sa family nyo at sa, pati na rin yung sa health mo. Kasi, syempre, ang disadvantage niya na kulang tayo sa pahinga, ay magkakasakit po tayo. Yung heart natin maapektuhan, mental health natin ay maapektuhan, lahat po ay maapektuhan, lalo na kung hindi tayo nakakain sa tamang oras. So, yun po yung pinaka masaklap doon. Kung ang health natin po ay maapektuhan, ano po yung use noon kung multiple jobs tayo, tapos yung health naman po natin ang magsasuffer, diba? So, para sa akin, siguro, ako, kung permanent residence na ako or Canadian citizen ako dito sa Canada, siguro, enough na sa akin yung 2 jobs. Ang importante, pag gabi, nasa bahay na ako para masikaso ko yung pamilya ko at meron din akong time para makapag-relax. So, mas maganda pa rin yung guys ng balanse, yung lifestyle natin dito sa Canada. Wag naman puro work ng work, wag naman puro pamilya na lang isipin natin. Importante yung health natin. Dapat, in-number 1 din natin yung health natin na hindi natin mapapabayaan. Useless lang yung malaking pera natin na savings sa bangko, yung magkakasakit naman tayo, di ba? So, yan po yung mga advantage at disadvantage sa mga merong mga multiple jobs dito sa Canada. Yan po ay totoo talaga, guys. Karamihan naman po dito sa Canada ng mga kapwa natin Pilipino ay ganyan po, nag-multiple jobs sila. Yung iba naman, guys, 1 employer lang, 1 jobs lang. Kasi nga kapag malaki na sahod, pag malaki yung income nila, malaki din po yung tax income nila na ipafile nila sa Canada. So, malaki din po yung babayaran nila. So, yung iba, pinipili na lang na 1 employer lang, enough na rin yung income nila. Siguro guys, kumita ka na ng 6,000 to 10,000 in a month sa isang buwan dito sa Canada, ay enough na yun. Nakakapag-ipon ka na rin doon, mababayaran yung mga loan mo, yung partner mo ay asawa, may work naman. So, okay, enough na yun. Ang importante ay hindi po natin pabayaan yung health natin. So, balance na lang po guys, yung trabaho at saka yung health at saka yung family natin. Mahirap magkasakit. Although na wala naman tayong gagastusin dito sa Canada kapag nagkasakit tayo. Siyempre, kung magkasakit naman tayo ng malala, diba, napakahirap. Tayo din na magsasuffer nun, tayo din na magsasakripisyo, tayo din na makaramdam ng sakit at panghina. So, habang malakas tayo, wag naman po natin abusuhin yung mga katawan natin. Importante ay yung health natin. Wag natin pababayaan yung health natin. Wag na puro income, money. Kailangan po ay balansehin po natin na money, family, saka health. I-balance din lang natin. Wag naman po tayong puro trabaho na kahit na maluwag po dito sa kanila sa mga trabaho, ay wag naman po natin abusuhin yung ganyang sitwasyon na mapabayaan natin yung pangatawan natin. Kasi based naman sa aking experience ko, may time naman talagang mapapagod ka. May time na may stress ka, di ba? Normal naman po yun sa atin na nag-work, nagkatrabaho, kahit saan, mararamdaman po natin yan. Pero, lagi natin isipin na maging masaya tayo sa araw-araw. Kasi maging masaya tayo, huwag natin masyadong dibdibin yung mga problema, yung stress natin sa trabaho, deadmahin lang natin kasi nga tayo naman maapektuhan. Bilitin natin na maging masaya yung araw natin at happy tayo sa ginagawa natin para yung health natin ay hindi rin po maapektuhan dahil po sa trabaho. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo yung mga multiple jobs dito sa Canada, yung mga disadvantage at saka advantage kapag meron po kayong multiple jobs dito sa Canada. Kasi napakadali lang po maghanap ng work dito sa Canada. As long na kaya nyo po gampanan, okay, so wala pong problema nyo, walang restriction nyo. So nasa inyo na po yun talaga. Pero for me, kailangan balance lang sa akin. Work, family, saka health. Hindi pwedeng mawalan ako ng oras sa family ko. Hindi rin ako pwedeng mawalan ng pahinga. Pabayaan ko yung health ko. Okay? Good luck po sa mga pupunta po dito sa Canada at sa mga nangangarap po makarating po ng Canada. Okay? Huwag po natin abusuhin yung katawan natin kung tayo ay maging permanent or Canadian citizen na dito sa Canada. Balasang. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung mga multiple jobs dito sa Canada na mga kapwa natin Pilipino na pumapasok o kinakaya yung ganyang multiple jobs. Okay? Para lang sustain yung mga pangailangan nila, yung mga bayarin, saka yung family din sa Pilipinas na masusuportahan nila. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung gusto niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po sa mga bagong videos. Thank you po. Thank you for watching. Bye. God bless us all.